was starting, wala kasi akong choice to quit. Wala akong privilege to quit, wala akong privilege to say no. Umpisa, agent ka talaga, magiging salesperson ka talaga, and doon nag-start lahat ng mayayaman. Talagang kapag mahirap ka, wala ka masyadong option sa buhay. Kala ko kapag gumraduate na ako, magiging okay na yung lahat, magiging mayaman na kami or financially capable na kami, pero hindi pala siya ganun. Ako, because of need ko na kailangan kong kumita ng pera, no? Lahat ng trabaho papasukin ko. If you're in need, no? Just be open sa mga opportunities na ibibigay sa iyo ni Lord, no? And ng mga tao around you, because you don't know ano yung possible na mangyari sa life mo. Better to take risk on those things, no? Kahit hindi first time mo lang malaman, marinig yung mga bagay na yun. So if you want to be wealthy, my advice to you is study how the money works and study how the rich people think. And dun ko rin na-realize na if you want to be wealthy, you need to create money not just out of your time. You do not create money based on time, but based doon sa time na in-allocate mo for that, pero based doon sa anong kaya mong isolve na problem. Well, doon naman talaga mag-start eh. When I was starting, meron din ako mga maling nagawa. Pero hindi ka naman magiging magaling kung hindi mo napagdaanan yung mga mali na yun eh. So what's up everyone? Okay, today samahan nyo ako, mag-opisina tayo. Meron tayong mga ipapadala sa head office. And it's 2 PM, natapos na akong mag-work yung green zone namin. And then ngayon lalabas naman ako to do some paperworks for my advisors. So it's the day in the life of a agency owner, insurance agency owner. Let's go! Yan, siguro magpagas muna tayo before tayo umalis. Tuluyang umalis. So I am in Bae Laguna and we will be traveling to San Pablo, Laguna, kung nasaan yung tinatawag namin satellite office. And meron ako ipapadala ng mga documents for the coding or for the licensing of my advisors, because one of our job as agency owner is to recruit, no, more financial advisors. Siyempre, more financial advisors, it means more sales and more income for us. So yep, so that's how the business works for me, through my personal sales and through the sales of my financial advisors, no? Isa tawag ng iba, insurance agent. So yun, time check 2:08. Goal natin makarating ng 3 before 3 sa Sun Life San Pablo. Ayan, habang nasa biyahe tayo, no, I will answer some questions regarding sa career namin, kasi maraming nagtatanong about what I do. Kasi nga, for those who do not know, I am a teacher by profession, no. Ang course ko when I was in college is BS Agricultural Biotechnology. So basically, I am in the field of research and teaching. So more of mga molecular level yung mga inaaral ko, no? Kumbaga DNA, RNA, proteins, and mga livestock, no? Specialized sa livestock development ng genetic development ng mga baka, manok, yan, baboy, yan, ganyan ang mga ganyan ang tinapos kong career, no? And nakapag Bachelor of Science ako na degree, and meron din ako MS degree, ibig sabihin nakapag masters ako. So I studied 8 years, no, sa University of the Philippines, and then after graduating, I decided to go full time sa work ko as a financial advisor. So yun, bakit ba ako nag-financial advisor? Because when I was starting my career, I have that kind of responsibility to provide for my family, no? Hindi kami lumaki na mayaman. So kumbaga talagang
at need din kami, no? O, nung nakagraduate ako ng BS as one of the top student din ng batch namin, is talagang wala ako masyadong opportunity na available. Maraming opportunity na available, pero hindi mo siya makukuha, maa-attain with the situation that I have, no? Why? Because kailangan ko mag-provide sa family and may needs yung family ko. Kailangan ko magpaaral ng mga kapatid, no? Tumulong sa bahay, tumulong sa sister ko sa pag-provide sa family. And yun, kailangan instead na mag-doktor or mag-aral sa ibang bansa, no, kailangan kong magtrabaho kaagad because that's the reality that I have. So siguro I just need to face that reality na talagang kapag mahirap ka, wala ka masyadong option sa buhay, no? So during that time is kailangan kong mag-provide na rin sa family. And nung nagtuturo ako sa UP, delayed yung sahod ko. So 5 months delayed, no? So I need to create ways, no? Kung mababaon lang ako sa utang habang nagtuturo ako sa university, is mahirapan ako kasi nagpo-provide nga ako sa family. So that's a very difficult situation then. And even naman yung pagtuturo is hindi ko naman din talaga pinangarap yan, no? Talagang yun lang yung available, no? And kailangan ko mag-masters kasi nandun ako sa mindset na kapag nag-aral ako, mas yayaman ako. So nandun ako sa kailangan ko mag-aral para yumaman. Yan. Okay. Pero hindi lang sa ibang bansa, dito sa Pilipinas, no? Kasi kailangan ko magturo, kailangan ko kumikita ako habang nag-aaral. So that's the situation that I have. So basically, yung pagtuturo tsaka pagiging financial consultant or advisor is hindi ko siya pinangarap. Kung baga, lahat ng mga meron ako is dinala ako ng mga pangangailangan ko. Na okay, wala akong masyadong option, magturo na lang ako. Okay, wala akong masyadong option, ganito na lang. Okay, so that's the options that I have when I graduated, no, in college. Ngayon, since medyo mahirap nga ang buhay, no, more than half ng income ko binibigay ko sa family, and nung sumahod ako, nakuha ko yung 5 months na sahod ko. Pinambayad namin ng utang ng family ko, no? So ang natira sa akin 20,000, 30,000, no? So nakakalungkot na ganun lang yung nangyayari. And akala ko kapag gumraduate na ako, magiging okay na yung lahat, magiging mayaman na kami or financially capable na kami. Pero hindi pala siya ganun, no? Kasi sobrang tipid ko nung mga panahon na yon, and para lang makapag-provide sa family. Pero nagtagal siya for 2 years, 3 years. Then I realized parang walang nangyayari. Nagiging cycle lang siya. Nakikita ako, tatrabaho ako, kikita ako, puprovide ako sa family, and then walang ipon. Then I just find myself broke, may utang, and walang patutunguhan, kumbaga. So doon ako nagkaroon ng heart to study about money, or nag-research ako paano magbabago yung sitwasyon ko. So doon ako dinala ng aking pagsa-search sa internet, ano ba yung dapat kong gawin for me to change yung takbo ng buhay ko at that moment. Yun. So nagbasa ako ng mga books. Ang una kong binasang libro is yung book ni Randall Chongson, The Personal Finance, ano nga yun? Nakalimutan ko yung name niya, pero it's about personal finance, the step-by-step way of building your wealth, no? Tagalog yun, kaya yun yung binasa ko. Tagalog ba? English? Hindi ko sure, no? Pero yun yung pinaka-una kong binasa. Plus yung mga smart investing na book ni Marvin Germo. So those are the things na talaga nakatulong sa akin when I was starting. And YouTube, no? So I've learned na kailangan ko mag-work.
on top of my full-time job. The first rule in building your wealth is to find additional source of income. And hindi talaga tayo yayaman sa isang source of income lang, because yung one is very near siya sa zero, no? So kapag naging zero na ang source of income mo, wala ka na talagang pupuntahan nun. So it's better to build to have two sources of income. So good thing is time na yon, since academically is okay naman ako, may mga nag-a-ask sa akin to tutor them or to tutor their kids. So nag-tutor ako. Nag-tutor ako, kumikita ako 500 per hour o to 1,000 per hour, no? And helpful yun sa akin. So kumikita ako sa teaching career ko, plus kumikita pa ako sa pag-tutor. So that's one thing na you can do if you are academically inclined individual, no? So that's one thing. Kaya lang I realized na nakakapagod siya kasi paid ako by my time, and parang limited lang din yung kaya kong kitain kasi limited lang din naman yung time ko. And naging open lang din ako dito sa career ko right now kasi may nag-invite sa akin. Okay, Joshua, bakit hindi mo i-try mag-financial advisor, or meron daw opportunity for financial advisor, ganyan. Ako, because of need ko na kailangan kong kumita ng pera, no? Lahat ng trabaho papasukin ko, no? Para lang kumita ng pera. Is talagang go lang ako ng go kahit hindi ko alam yan, no? Pero syempre ako, meron akong hesitations nun kasi baon ako sa utang nun eh. Bakit ako magpa-financial advisor? Anong i-advise ko sa mga tao, no? And parang since galing nga ako sa hindi ganun kayaman na pamilya, bakit maniniwala sa akin yung mga tao? Kilala nga ako as isa sa mga naghihirap na mga nilalang nung college pa kami, no? So yun yung mga mental block sa akin during that time. So pero ginawa ko pa din kasi kumbaga out of need na lang siya. Out of need na kailangan ko ng additional source of income, kasi kung hindi ako makakaipon, kasi nga more than half ng income ko sa universities napupunta sa parents ko. So basically lahat nangyayari is out of need, no? So hindi siya yung out of choice na pangarap ko to. Wala, hindi ko naman pinangarap maging teacher, hindi ko rin pinangarap maging financial advisor. So talagang yung nagdala sa akin dito is the need na lang din talaga. And then after that, sabi ko sige, i-try ko mag-financial advisor, ano bang ginagawa dyan. So then pinakita na sa akin yung compensation. Okay, sige, kahit limited naman yung network ko, feeling ko wala naman ako masyadong kilala na mayayaman, wala akong bibentahan ng insurance or what, ginrab ko pa din, no? So because kailangan ko, no? So yun lang din siguro yung advice ko sa mga makakanood nito, no? Sa'yo na nakikinig nito. If you're in need, no? Just be open sa mga opportunities na ibibigay sa'yo ni Lord, no? And the mga tao around you, because you don't know ano yung possible na mangyari sa life mo kapag tinake mo yung opportunity na yun. And also, syempre, of course, may mga bagay tayo na kinalakihan na iba yung paniniwala natin. So, as long as hindi siya illegal, hindi ka papatay ng tao, di ba? Better to take risk on those things, no? Kahit hindi first time mo lang marinig yung mga bagay na yun. So, but of course, you do your own research, no? Because yung Sinalian ko is the number 1 insurance company in the Philippines. So, kilala talaga siya. Then, after that, yun, nag-financial advisor ako. And then, dun ko mas natutunan, no? Everything about finance, no? If you want to be wealthy, my advice to you is study how the money works and study how the rich people think, no? That's one thing, no? And dun ko rin na-realize na if you want to be wealthy, you need to create money not just out of your time, no? You do not create money based on time, but based doon sa time na in-allocate mo for that, pero based doon sa anong kaya mong i-solve na problem.
No? So those are my realization when I was starting. So ngayon, basically, no, dahil mahirap na ang background namin, mahirap na pamilya, hindi ganun ka well off. So ang meron lang ako noon is lakas ng loob talaga. So going back, when I was starting my career, my goal talaga is to earn a lot of money. Hindi siya, di ba may mga tao, may mga insurance agent na nagsasabi na, or financial advisor na nagsasabi na gusto ko kayong tulungan, ganyan. No? Pero ako, when I was starting, talagang goal ko, kumita lang talaga ng pera. Wala akong pakialam sa mga matutulungan ko. And until na-reach ko yung point na kumikita na ako ng enough money, dun na magta-transition na, ano bang purpose itong ginagawa ko? And dun ko na-realize na very helpful pala tong career na meron ako. No? So, when I was starting, nakapagbenta ako ng around 60 na insurance policies, no? And first time kong kumita ng 6-digit income during that time. Sabi ko, wow, grabe. Ganito pala dito. Okay. And kahit hindi ka matalino, basta may pangarap ka, kaya mong kumita ng 6-digit income. And talagang kakayanin mo talaga. Kasi madali lang siya as long as may paliwanag mo how it works, paano ito makakatulong sa mga tao, and ano yung kumbaga future value nitong product na to para sa kanila, no? So that's one thing na natutunan ko din. And hindi siya actually mahirap maging financial advisor, especially ngayon dito sa Pilipinas, di ba? Ang daming mga hate na natatanggap ng mga financial advisors, insurance agents, no, na parang binibentahan lang natin sila, ganyan. Well, dun naman talaga mag-start eh. When I was starting, meron din ako mga maling nagawa. Pero hindi ka naman magiging magaling kung hindi mo napagdaanan yung mga mali na yun eh. Diba? A lot of people, kaya sila takot mag-take risk sa mga something na bago sa kanila because takot silang magkamali, takot silang ma-judge, takot sila sa hatred, no? Pero or takot sila sa opinion ng mga tao. In reality, hindi naman tayo papakitain ng mga opinion ng mga tao eh. The end of the day, kung may pangarap ka and alam mong may opportunity na lumalapit sa'yo, kunin mo, no? In fact, ako nainggit ako sa mga tao na meron silang tawag doon, privilege to say no, or privilege to quit sa mga bagay na pwede naman silang mag-quit, no? For example, may pera ka kaya hindi mo natatanggap ng side hustle, no? So, dun ako nainggit sa mga tao. When I was starting, wala kasi akong choice to quit. Wala akong privilege to quit, wala akong privilege to say no. That's my situation, no? And yeah, if you're listening to this video or podcast, I hope na you find courage to really step up your game, no? And don't mind the opinion of others para lang ma-achieve mo yung mga pangarap. Kasi ganun talaga, nandun yung growth eh kapag nag-step out of your comfort zone ka. So yun, 5 years ago I started my career in insurance as financial advisor. And then I started, ang inaral ko lang talaga puro insurance, yung different types of insurance, ganyan. Wala akong alam about finance masyado. Yung basic lang kung ano yung nakwento ko kanina, pero yun lang talaga. Pero habang tumatagal, mas nakikita ko ano ba yung other na pwede kong maitulong sa mga tao aside from insurance. Kasi pag inisip mo insurance, parang ayaw na kagad ng mga tao dyan, no? And I need to create ways paano ako makakapag-add ng value sa kanila para mas ma-attract ko sila sa negosyo ko. And that's through the contents na nire-release ko sa mga social media channels, platforms na meron ako. As a start, no, sa negosyo, kahit anong negosyo pa yung pasukin mo, ang pinakauna mo dapat matutunan is una, finance. At the same time,
how to sell, how to sell effectively. Then after nyan, know how to market yourself. And then after is paano ka makakapag-delegate. So yun yung mga inaral ko nung una. Benta talaga, yun talaga yung goal, kasi kailangan ko kumita during that time, and for me to finance the other aspect din ng negosyo. So ngayon na meron na akong agency, fast forward, na build ko na yung agency ko, hindi lang ako affiliated sa isang company pero 4 companies, because hindi lang naman isa yung need ng mga tao, madami din tayong need, and hindi kayang sagutin ng mga products ng isang insurance company lang. So for me to serve more people, nag-aral ako ng more types of insurance products. At the same time is nag-aral ako more about finance, so that I can educate more people. And then when they ask me questions, masasagot ko. Kumbaga, from being an agent, an insurance agent, parang nagiging consultant na yung peg. Okay, nakukuha niyo yung level of business. Umpisa, agent ka talaga, magiging salesperson ka talaga, and doon nag-start lahat ng mayayaman. Magiging salesperson ka talaga muna. And kailangan mong aralin paano ba magbenta, paano mag-offer, paano makipag-negotiate, paano mag-handle ng objections, paano mag-close. Those are the skills na kailangan mo sa first year mo sa side hustle or side business na meron ka right now. So yun. And then later on, since unti-unti ko na siyang na-build, nag-start na rin akong mag-hire ng secretary para dun sa mga bagay na paulit-ulit lang, madali namang i-automate. And nag-hire na rin ako ng mga tao na makakatulong sa akin to offer more insurance policies through the agency na meron ako. So right now, we have 2 agencies, going 3. And yun yung goal namin, to reach more people through this insurance agency business namin. So yeah. Alright, nandito na tayo sa San Pablo, malapit na tayo. It's 2:32 and pakita ko sa inyo yung tsura ng San Pablo. Yun, ganda, di ba? Ganda ng kalsada dito. Kaya lang, kung mapapansin nyo, nag-expand na sila dito, kaya lang may mga nakaharang lang na poste. Tapos yung mga in-expand na kalsada, ang dami namang mga nakapark na sasakyan. So sana mas maging disiplinado ang mga tao sa pagpapark, kasi ang ganda ng kalsada dito. Isa sa gusto ko sa pagdadrive, pag lumalabas ako, nare-relax ako. Kasi nakaka-stress yung trabaho eh. So pantanggal din siya ng stress, and yeah, mas makakapag-isip ako dun sa mga bagay na, for example, business, ano yung next na business strategy namin. So din gumagana yung utak ko pag nakakalabas ako ng bahay. So yeah, kapag before, nung wala pa akong kotse, commute ako nakakapag-isip, doon nakakapagod. Pero yeah, thank God, kasi nakabili na ako sariling sasakyan ko for 3 years na, so blessing din yun ng negosyo. Happy Fiesta! Happy Fiesta, San Pablo City. Parking. We are now in parking. Oopsie. It's around 2:40 PM here, and yep, kailangan ko lang pumunta sa Sun Life San Pablo. Okay, so isin lang natin mga dadalhin. Ayusin natin yung relo. And pabango. May makasalubong tayo, nakakilala doon. So yeah, naka-earphones na tayo mga kaibigan. Tara, let's go! Lakad tayo pa San Pablo.
the sky. Wow. Really, really a good weather. So this is, so may table ako, may tao lang dito sa table ko. Pero yeah, may balis lang naman ako. So office namin, may whiteboard, pwede kang mag-discuss lang, tapos may mga tables. So, tables, tapos mga gamit, lagay ng gamit dito, tapos mayroong private room saan pwede kang mag-meeting, and then meron din mga tables dito, pwede kang mag-work dito sa mga lugar. Alright, let's go.